Ngayon mga kababayan, dumako naman po tayo doon sa kanilang linipatan, no? Binalikan lang natin yung sa White Plains. Ngayon po, dumako tayo doon sa kanilang linipatan, mga boss Chipamo, sir. Ngayon mga bossing, no? Nung una ko pong nakita, nung una ko pong ano tawag dito, pinasyalan po kasi syempre tayo, vlogger ho tayo, susunod tayo kung nasaan yung mga pinag-uusapan. Nung una ko pong nakita, mga kababayan, ang post ng Philippine Star, no? Ganap na alas 6:30 ng umaga po, nung nakita ko to, nung ibinalita nila ito, o nung nakita nila, as of 6:30 daw po, Liwasang Bonifacio, INC crowd at Liwasang Bonifacio as of 6:30 a.m. on Thursday. Ngayon po, no? Aerial photos shown the crowd that attended the Iglesia ni Cristo rally at Liwasang Bonifacio in Manila. Nakaantabay din ang iba't ibang mga tanggapan ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan para sa mga dadalo sa the public, para dadalo, the Manila Public Information Office. Eto po yung aerial view nila. Alas 6:30 ng umaga, mga kababayan. Akala ko ba, sandali lang. No, hindi ko naman kasi maintindihan. Dito, meron pang nagsabi, it wasn't me, shout out sa iyo at Red Bar ha, no? Meron pang nagsabi mga kababayan, sumisigaw doon sa kanilang mga parali, hindi kami uuwi hanggat hindi bumababa si Bongbong Marcos sa pagiging presidente. Di ba, Tamura, napanood niyo ho yun? Ngayon, sandali, nasaan na? Bakit ganito? Alas 6:30 ng umaga. Bakit wala naman tao to? Ilan lang mga kababayan. Akala ko hindi uwi. Ang ine-expect ko naman, ang pagkakaintindi ko naman po, mga bossing, ay from doon sa EDSA, dahil nga tapos na at hindi na sila binigyan ng extension na permit, rerekta na po sila. Diba? Yun yung talagang walang uwian. Bakit wala? Baka naman nasa ilalim ng mga puno. Ano? Mukhang wala. Alas 6:30 ng umaga. Siguro naman, baka nagsi-uwi. Sandali. Kung umuwi sila, di parang na-break na nila yung sinasabi nila na hindi sila uuwi hanggat hindi nagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Umuwi sila. Tapos kung babalik man, parang ano na yun? Na-break na nila yung sinasabi nilang walang uwian. Di po ba? Baka naman sobrang aga pa lang mga kababayan. Kaya naman, nag-uwian, tapos babalik mamaya tayo naman mga bossing, syempre, from time to time, i-check natin kung ano na yung nangyari, kung ano na yung nangyayari. Ayun, may paalmusal na. Ano po? Ngayon, mga bandang alas 8 ng umaga, nag-check ulit tayo. Habang nagmamasahe habang nagpapamasahe ako, tingin ako ng tingin sa cellphone no? At pinapanood ko din po si si kapatid natin na si Mike Cervera. Nako, pakisuportahan ang channel. Tsaka yung mga ayokong magsalita ng maliliit na mga vlogger o yung mga maliliit na sumusuporta. Ayoko dahil ako naniniwala po ako, kasama pa din po ako doon sa maliliit na mga vlogger na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Susuportahan niyo po yan. Kanina sorry baka hindi ko kasi hindi ko kabisado yung inyong mga pangalan. Talagang iniisa-isa ko yan. Si Muntintinig, yan, dinaanan ko kanina. Habang nagpapamasahe ko, nakikinig ako. No? Sino pa ba? Yung kanina, si June Pinas, nadaanan ko din yan. At yung lagi, si Simply Talkies, nadadaanan ko yan. Yan. Tapos, talagang pumirme na ako kay Boss Mike Cervera. Bandang alas 8 po, mga bossing, eto na daw po. Alas 8 Eto na daw po ang dami ng tao, estimate nila, doon sa Liwasang Bonifacio. July 2, 2026, 8 a.m., 400 na daw po yung crowd, mga kababayan. Apat. 400. Sabi ni Elisa, Kito, wow, congrats Boss Mark sa 400K na. 400 piraso lang. Kayo naman,
Si Addictus Rex, isa pa din ito. 400K in the house, yo. 400 lang. So siguro, sabi ko, alas 8 ng umaga, baka pupungas-pungas pa, baka inaantok pa. Pero mga boss chief amo, sir, no? Sabi ko nga, kahit bigyan ng 1 buwan, 2 buwan, na parali po ito, payagan na mag-rally. Siyempre po, yung mga uma-attend dyan, may mga kanilang mga pamilya din po. Ano? Hindi din po pwedeng lumiban sa kanilang trabaho ng 1 linggo. Naku, baka matanggal masisante naman po yun. Hindi po ba? Pinalipat nga sabi ni Dagohoy, pinalipat nga ho sila doon sa Maynila, mga boss chief amo. Hindi, actually, sila yung nagdesisyon. No? Kasi, yung ADOS na permit nila, wala na, kinansela o binawi ho, mga kababayan. Kaya sila naman po ay pumunta at lumipat doon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon po, mga bossing, may 400 na sila. Mga anong oras? Kasi yung mga kababayan, sa totoo lang, kahit umabot, sabihin na natin 400K na ito, o kahit na sabihin natin umabot ng 4 million na to, 4 na milyon, ano po hindi po masasabi yun na majority ng mga Pilipino yung susuporta kay Rodante Marcoleta Di ba? Kasi tayo po ngayon, ang tinataya po natin, kung di ako nagkakamali, siguro mga 110 to 100, between 110 to 120 million na ang Pilipino ngayon, mga kababayan. No? Kung 400K o 4 million yung pupunta dyan, so ilan po yun? Kakarampot lang po yun. Sabihin na natin, 10 milyones na po ang pumunta, mga kababayan. Tapos meron tayo, tinataya na 120 million. Di 112 lang ng populasyon ng Pilipinas yung sumusuporta kay Marcoleta. Putik, sabi nung mga nanonood sa atin, trages ka, Mark, umabot ka 4 million, umabot ka 10 million. Po 400 nga lang yung pinag-uusapan at nakapaskil diyan sa tinatalakay mo. Siyempre ho, mga kababayan, tayo ay exaggerated tayo lagi, no? Para hindi na lang masabi na si Mark pinapakonte yung mga uma-attend doon. Dinadagdagan na natin, no? Pero sabi ko nga sa inyo, kahit umabot ng 4 na milyon, 10 milyon, ibig sabihin lang po nun, 112 ng populasyon ng Pilipinas, yung nandoon. Yun ho Ma'am Maritel T at Sir Archie Beroya at Music Story, yun ho ay kung 10 milyon ang pumunta. So sa madaling salita po, mga kababayan, kung 400, sabihin na natin, umabot ng sabihin na natin, umabot ng 4,000 mga bossing, malayong malayo po, no? Na si Ombudsman Boying Remulla o yung Office of the Ombudsman ay iatras yung kaso kay Rodante Marcoleta. Kasi yan lang naman po yung pinaglalaban nila Kanina nga ako, habang nanonood ako kay Boss Mike Cervera, mga kababayan Ano ang sabi? Ang laki ng isinugal ng INC kay Marcoleta. Which is totoo naman po. Totoo naman po. Sabi nung iba, ang galing, madami yung humahanga ngayon sa INC. Pero sa totoo lang po, kung makita ninyo, yung mga naapektuhan po nung parali nila, nagagalit po yung iba Nagrereklamo po yung iba Kasi po yung iba sa mga kababayan natin, hindi ko naman po hinahamak at minamaliit. Pero yung ibang mga kababayan po natin, kakayod ngayon para may pangkain kinabukasan po. Ibig sabihin, kapag hindi nakakayod ngayon, naapektuhan yung pagkayod nila ngayon, walang kakainin kinabukasan. At siguro po, yun ang isa sa dahilan kung bakit nagagalit po sila at nagrereklamo po, mga kababayan. Di ba, Sir Chris Angel? Sabi ko sa inyo, di ba, pinapanood ko si Boss Mike Cervera, mga bossing.